tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pag-atake ang muling yumanig sa rehiyon ng Odessa sa bansa ng Ukraine matapos direktang targetin ng puwersang militar ng Russia ang isang dayuhang barkong pangkalakal. Kinumpirma ng mga lokal na otoridad sa Ukraine na 3 tripulante ang agarang nasawi habang 5 naman ang malubhang nasugatan nang salakayin ng Russia ang isang merchant ship na may watawat ng bansang Togo na kasalukuyang nakadaong sa pantalan upang magbaba ng mga kargamento. Ayon sa opisyal na ulat, ang nasabing barko ay nagdadala ng malaking kargamentong pataba o fertilizer nang maganap ang mapaminsalang insidente nitong nakaraang Lunes. Ang Seaports Administration ng Ukraine ay naglabas ng pahayag na ang pag-atake ay hindi lamang sumira sa mismong barko, kundi nagdulot din ng napakalaking pinsala sa mga infrastruktura ng daungan at mga kalapit na pasilidad ng mga sibilyan sa kahabaan ng baybayin ng rehiyon. Sa isang hiwalay na opisyal na pahayag mula sa Ministry of Community and Territorial Development ng Ukraine, nabatid na mabilis na nagsimula ang isang malaking sunog sa barko habang ibinababa ang mga kargamento nito sa pantalan. Tinarget ng kaaway ang sibilyang barkong pangkalakal na ito sa ilalim ng watawat ng Togo habang ito ay nasa gitna ng proseso ng pagbaba ng fertilizer na nagdulot ng malaking pagsabog sa itaas na bahagi. Labis na ikinaalarma ng pamahalaan ng Ukraine ang patuloy na pag-atake sa mga sibilyang sasakyang pandagat na walang kinalaman sa digmaan. Ayon sa opisyal na ulat ng magkabilang institusyon, ang 3 nasawi ay agad na binawian ng buhay sa mismong pinangyarihan ng pagsabog. Samantala, ang 5 sugatang tripulante ay dinala kaagad sa pinakamalapit na ospital upang lapatan ng agarang lunas dahil sa malubhang pinsalang natamo. Sa kasalukuyan, nananatiling lihim o hindi pa opisyal na isinasa publiko ng mga autoridad ang nasyonalidad ng mga biktima at mga sugatang tripulante ng barko. Binigyang diin ng pamahalaan na ang insidenteng ito ang pinakahuli sa serye ng mga nakamamatay na pag-atake ng Russia sa mga nakalipas na araw lamang, na sa kabuuan ay kumitil na sa buhay ng hindi bababa sa 6 na inosenteng sibilyan sa loob ng maikling panahon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang walang saysay na terorismo ng bansang Russia ay nagdulot na ng labis na pighati sa mga ordinaryong manggagawa sa daungan. Kabilang sa mga nasawi sa mga nakalipas na araw ay mga manggagawa sa pantalan, mga driver ng truck, at mga mandaragat na ginagawa lamang ang kanilang pang-araw-araw na trabaho at walang anumang direktang kinalaman sa nagaganap na labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pinakahuling pag-atake sa barkong pangkalakal na ito ay naganap kasabay ng malawakan at magdamagang pambobomba ng Russia sa buong katimugang bahagi ng Ukraine. Sa lungsod mismo ng Odessa, malubhang napinsala ang mga infrastruktura ng transportasyon. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Odessa City Military Administration, tinamaan ng mga puwersang Ruso ang isang kumpanya ng transportasyon na nagdulot ng napakalaking sunog. Dahil sa pambobomba sa lokal na kumpanya ng transportasyon, ilang malalaking bus ang tuluyang natupok ng apoyo habang 4 na pribadong kabahayan sa paligid ang nagtamo rin ng malalaking pinsala sa kanilang istruktura. Ang sering ito ng pag-atake ay nagpapakita ng walang humpay na agresyon ng Russia na hindi lamang nakatutok sa mga target na militar, kundi direkta ring sumisira sa kabuhayan at kaligtasan ng mga ordinaryong tao. Bago pa man ang naganap na insidente nitong Lunes, niyanig na rin ng isa pang drone strike ng Russia ang rehiyon ng Odessa noong gabi ng Linggo. Sa naturang pag-atake, tinamaan ng mga suicide drone ang isang residential building at isang komersyal na pasilidad ng mga mamamayan. Ang sunod-sunod na pambobomba ay nagdulot ng malaking takot sa mga residente na patuloy na naghahanap ng ligtas na masisilungan laban sa mga bomba. Ang patuloy na lumalalang kampanya sa Black Sea laban sa mga sasakyang pandagat ay nagpapakita ng isang bagong yugto sa madugong digmaang ito. Madalas na targetin ng Russia ang mga sibilyang barko malapit sa Ukraine upang maparalisa ang ekonomiya nito. Sa kabilang banda, nagsimula na rin ang Ukraine na sistematikong targetin ang mga barkong nagdadala ng langis ng Russia na tinaguri ang shadow fleet ng pamahalaan sa Moscow. Ipinagtatanggol ng Kiev ang kanilang mga aksyong militar sa pagsasabing ang mga oil tanker ng Russia ay direktang tumutulong sa pagpupondo sa pananakop ng Moscow sa kanilang bansa. Samantala, ang walang humpay na pag-atake ng Russia sa mga barko sa mga pantala ng Ukraine, partikular na ang mga barkong nagdadala ng mga butil o trigo,
ay tahasang lumalabag sa pandaigdigang makataong batas at nagbabanta sa seguridad ng pagkain. Noong huling bahagi ng Hunyo, ipinaliwanag ni Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba ang opisyal na posisyon ng Kyiv sa isang formal na liham na ipinadala sa International Maritime Organization o IMO. Ang hakbang na ito ay tugon sa mga akusasyon ng Russia na ang Ukraine di umano ay nagsasagawa ng mga pag-atake ng terorismo laban sa mga komersyal na barkong pangkalakal na naglalayag sa mga estratehikong karagatan. Sa kanyang formal na liham, binuweltahan ni Kuleba ang Russia at sinabing ang mga oil at gas tanker ng Moscow ay napakahalaga sa pagbuo ng kita sa pambansang badyet ng Russian Federation. Ang mga kitang ito mula sa petrolyo ang siyang nagpapanatili at nagpopondo sa kanilang patuloy na operasyong militar sa Ukraine, kaya naman itinuturing ng Kyiv na lehitimong target ang mga ito upang mapahinto ang agresyon ng kaaway. Ayon sa pinakahuling ulat ng pamahalaan sa Kyiv nitong Lunes, matagumpay nilang natamaan ang kabuuang 105 tanker ng Russia sa loob lamang ng 8 araw ng operasyon. Kabilang dito ang 15 tanker na napinsala sa isang magdamagang operasyon sa pagitan ng Linggo at Lunes. Ang seryeng ito ng pag-atake ay nagpapakita ng malaking dagok sa kakayahan ng Russia na magbenta at magluwas ng kanilang langis. Ibinunyag din ni Kuleba sa kanyang liham noong nakaraang Hunyo na inatake na ng Russia ang 59 na iba't ibang merchant vessels mula pa noong simula ng digmaan noong taong 2022. Kabilang sa mga barkong ito ang Turkish cargo ship na pinangalanang MV Victres at ang Helga na pag-aari ng Germany na nagdadala ng 25,000 tonelada ng mais patungo sa Chornomorsk. Ang pag-atake sa mga barkong pang-agrikultura tulad ng Helga ay nagpapakita ng malinaw na layunin ng Russia na harangan ng supply ng pagkain mula sa Ukraine patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang merkado dahil ang Ukraine ay isa sa mga pangunahing exporter ng mais at trigo sa buong mundo at ang anumang abala sa ruta ay nagpapataas ng presyo ng mga pagkain. Dahil sa patuloy na banta at panganib sa Black Sea, maraming kumpanya ng barko ang nag-aalangan ng dumaan sa rutang ito para sa kaligtasan ng kanilang mga tripulante. Ang pagtaas ng singil sa seguro o insurance para sa mga barkong naglalayag sa rehiyon ay lalo pang nagpahirap sa pandaigdigang kalakalan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang digmaan sa Ukraine ay may malaking epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Sa kabila ng mga panganib sa karagatan, patuloy pa rin na gumagawa ng paraan ang pamahalaan ng Ukraine upang mapanatiling bukas ang kanilang mga daungan para sa kalakalan. Sa pamamagitan ng tulong ng kanilang mga kaalyado sa kanluran, sinisikap nilang palakasin ang kanilang air defense sa mga baybayin upang maprotektahan ang mga sibilyang barko mula sa mga missile at drone na pinapakawalan ng militar ng Russia. Ang labanan sa karagatan ay patuloy na nagiging masalimuot habang kapwa nagpapalitan ng matitinding atake ang magkabilang panig sa digmaang ito. Habang pinupuntirya ng Russia ang mga daungan ng Ukraine upang pigilan ang kanilang pag-export ng pagkain, sinisira naman ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na pondohan ang digmaan sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mga oil tanker na naglalayag sa iba't ibang karagatan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling lubhang tensyonado ang sitwasyon sa rehiyon ng Odessa at sa buong estratehikong daanan ng Black Sea. Ang kamatayan ng 3 tripulante sa Togo flagship ay muling nagpapaalala sa buong mundo ng matinding sakripisyo ng mga sibilyang manggagawa sa gitna ng digmaan. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa World News upang magbigay ng pinakahuling ulat